Sa Camp Crame raw mismo pinaslang ang negosyanteng Korean na biktima ng di manoy modus na tokhang for ransom. Batayan sa salaysay ng dalawa sa mga pulis na kasama sa operasyon. Ang labi ng Koreano ipinatago raw sa isang punerarya at ang ipinambayad ay ang golf set na pag-aari pa niya mismo. Pinakakasuhan na ng kidnapping for ransom with homicide si SPO3 Ricky Santa Isabel na di manoy nanguna sa operasyon kasama ang 6 na iba pa. Live mula sa Quezon City, may report si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Jessica, kasunod ng resolusyon na inilabas ng Department of Justice, sinabi ni DOJ Secretary Vitaliano Aguirre na hindi raw nila isasailalim sa Witness Protection Program ang suspect na si SPO3 Santa Isabel at mismong si PNP Chief Bato de la Rosa rin na nagsabi na kung magkakataon naman daw ay hindi nila o tututulan daw nila ito. Very angry, very offended. And kung pwede lang, matunaw na ako ngayon sa kinalagyan ko, sa hiya. I am very sorry na nangyari itong krimen ito. At mga tao ko pa yung involved. If I have by papatayin ko kayo mga pulis kayo na mga kidnapper. Nang gagalaiti si PNP Chief Bato de la Rosa sa impormasyong mismong sa Camp Crame di umano dinala at pinatay ang Korean businessman na si G. Ik-ju. Siya ang negosyanteng dinukot di umano ng ilang pulis noong October 18, 2016. Pinakakasuhan na ng DOJ ng kidnapping for ransom with homicide sina SPO3 Ricky Santa Isabel, SPO4 Roy Villegas, Ramon Yalong, isang alias pulis, Jerry Sir Dumlao at Ding. Hawak ng PNP ngayon ang 3 sa mga pulis na dawit sa krimen. Meron tayong member ng team na yun na hawak na ngayon ng PNP. And he will prove the entire operation and the entire incident. Ayon sa testimonya ni na SPO4 Roy Villegas at PO2 Christopher Baldovino ng PNP Anti-Illegal Drugs Group, sumama sila sa operasyon dahil inakala raw nilang lehitimo ito. Sabi raw ni SPO3 Santa Isabel kay Baldovino, hawak niya ang isang warrant para dakpin si G na anyay sangkot sa illegal na droga. Dinukot daw nila si G at ang kasambahin nito sa bahay ng Korean National sa Friendship Plaza Subdivision saka dinala sa Camp Crame. Kwento ni Villegas, si Santa Isabel ang mismong nag-utos na takpan at balutan ng packaging tape ang ulo ng Koreano. Siya raw mismo nasaksihan kung paano di umano sinakal at pinatay ni Santa Isabel si G. Alinsunod sa utos si Santa Isabel, inihatid daw ni na Villegas ang bangkay sa punerarya, saka itinapon ng cellphone ng Koreano. Para sa pagkuha ng bangkay ni G, kapalit ng 30,000 pesos at isang golf set. Ang golf set na ito, nakita ng PNP Anti-Kidnapping Group sa Green Funeral Services sa Bagbagin sa Caloocan, kung saan daw dinala at itinago ang bangkay ng Koreano. Itong golf set na to ay iniwan po doon sa punerarya. During the time na dinedeliver po doon yung katawan ng ating victim, ito daw po yung binayad doon kay Santiago for the purpose of para doon maitago yung bangkay ng biktima. Nung nakita po nila itong golf set, the wife confirmed na ito yung golf set ng kanyang asawa. Hindi pa lumalantad ang may-ari ng punerarya na si Gerardo Santiago. Isa siyang retiradong pulis at ngayon barangay chairman sa Bagbagin. Hanggang ngayon, hindi pa nahahanap ang labi ng Koreano. Ang tanging basihan ng AKG ay findings ng National Bureau of Investigation na posibleng nakremate si G at flinash sa toilet ang abo. Ayon sa may bahay ni G, hiningan di umano siya ng mga dumukot sa kanyang mister ng 8 million pesos kapalit ng kalayaan nito. Naibigay raw niya ang 5 million pero tumangging magbigay ng karagdagang 3 million dahil walang maibigay na proof of life ang mga dumukot sa mister. Nitong Lunes lang, sumuko sa NBI si Santa Isabel. Pinaiimbestigahan naman ng DOJ ang kasambahay ni G na kasamang dinukot pero pinakawalan kalaunan. Itinuturing na rin daw siyang suspect. 2 araw pa lang daw siyang nagtatrabaho sa pamilya ni G nang mangyari ang pagdukot. Duda na kami doon sa house help. So, pinalo up ng tropa yan to Tarlac up to as far as Pangasinan. Ang isang nakita namin doon is iba yung pangalang binigay niya doon sa mag-asawang Koreano as against doon sa talagang pangalan niya.
Bukod sa kaso ni G, may iba pa raw insidente ng di umano'y tokhang for ransom. Ayon kay Teresita, ang scene ng Movement for Restoration of Peace and Order. 11 insidente na raw ang nai-report sa kanila. Iba't ibang klaseng modus, ano? Yung isa, yung 4 doon, yung unang ni-report ko, pinasok sa tindahan. Sabi, peke yung binibenta ninyo. Nung pinakita nila na hindi naman peke yung binibenta, tinangay pa rin sila. Sabi, sige, pag hindi ka nagbayad, kakasuhan ka namin ng drugs. Nakuha yung ATM nung biktima. Nakakulong sa kanila yung biktima, pero yung ATM, nilimas nitong mga pulis. Handa raw magsalita sa Senado si C kaugnay nito. Kasunod nito, hinikayat niya ang mga biktima na huwag matakot at magsampa ng kaukulang reklamo. Jessica, ayon sa legal office ng PNP AKG ay hindi raw natuloy yung pagsusumite ng supplemental complaints ngayong araw, pero bukas daw ay naka-schedule o posible raw na bukas ay makapag-submit ng reklamo sa DOJ ang PNP AKG, Jessica. Cedric, lumalabas ba na ransom lang ang habol nitong mga pumatay sa Koreano? Kasi sobrang brutal yung kanilang pagpatay at sobrang malupit, no? Kinuha, dinukot, pinatay, crinimate, kung totoo ngang crinimate ito, yung labi, kung totoo rin, i-flinash pa sa toilet. Tapos may bayaran pa ng golf clubs mismo nung biktima dun sa punerarya. Parang sobra namang brutal at sobrang lupit. May ano ba sila? May away ba sila nung Koreano? May issue ba bago ito nangyari? Kasi di ba ganyan sa krimen, pag sobrang brutal yung paraan ng pagpatay, may iba pang pinapahiwatig yon according to experts. Anong nakukuha mong balita, Cedric? Yes, ma'am, tama. Yung pagkaka-describe mo talagang napaka-tragic, napaka-brutal nung lumalabas sa salaysay. Pero ang basehan natin dito sa ngayon is yung resolusyon na inilabas ng DOJ. Base na rin doon sa mga testimonya ng mga kanilang nakalap ng mga suspect. Ang lumalabas lang, Jessica, is di umano ay may tokhang for ransom na naganap. Ang hindi malinaw is paano o bakit nagkaroon ng pagpatay muna pero meron pa rin mga ransom na dinedemand. Yun yung hindi malinaw sa ngayon. Ang sinasabi naman doon sa testimonya ng may bahay o sa misis nitong biktima na si Ji-ik Ju ay nakapagbigay na nga daw siya nung paunang installment na, if I'm not mistaken, 5 million pesos yung demand niya. Pero nung nag-demand pa daw ng at least 3 million pesos, may mga reports na 4 million pesos daw ay hindi na ito binigay dahil nga sa hindi siya makahanap ng proof of life. But then again, gaya nga nung nabanggit mo rin, hindi pa malinaw sa ngayon kung merong ibang motibo maliban doon sa di umano ay hinihingi na ransom, Jessica. Ang kahindik-hindik pa rito, sa Camp Crame pa raw mismo pinatay itong Koreano, right within the same headquarters kung saan naroon ang Chief PNP, no? At may nabasa rin ako, Cedric, na itong si Santa Isabel, ang opisina raw niyan ay malapit pa sa opisina ni General De La Rosa. Yes, ma'am, yung AIDG kasi is talaga nasa pagitan niya nung tinatawag na White House o yung bahay, official residence ng Chief PNP. Sa gilid naman dyan, nandun yung opisina ng Chief PNP, and then you have the PIO o yung press office. Nandun lang yan sa may gilid dyan yung dating EDSOT o yung opisina ng AIDG. Yes, Jessica, dun sa resolusyon ng DOJ ay lumalabas na dinala yung biktima pupunta sa loob ng Camp Crame, and then yung kanyang house help, dun din pinakawalan at di umano doon na naganap yung pagpatay. May mga reports na lumalabas, Jessica, patungkol doon sa mga possibility na baka may mga matrace dyan na CCTV o kung yung actual pagpasok nung sasakyan doon sa complex ng Camp Crame dito sa Quezon City. Unfortunately, doon sa mga reports na namomonitor natin, matagal na itong nangyaring krimen. This is October, so mga 3 months na yan. So doon sa mga namonitor nating reports, mukhang hindi na rin traceable o mukhang hindi na available yung footage ng CCTV doon sa loob ng Camp Crame. But this is something na maganda rin i-verify sa PNP, Jessica. Yes, nakababahala rin, Cedric, na mukhang hindi lang ito ang kaso ng tokhang for ransom. Kasi kahit yung grupo ni Tessie Angse, may mga namomonitor na rin iba pang mga kasong ganyan. Nako. And in any case, keep us updated. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.